Magkano ang gasoline bill mo every single month? Pakitype lang sa comment section. What if I tell you that you can save 8,000 pesos a month on gas alone? Paano yan? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang world coach. Whether we like it or not, kung kayo po ay may personal na vehicle, gasoline is one of the major concern, di ba? Average probably ng gasoline ng isang tao depending on sa layo, no? Nasa siguro minimum 6,000 to 12,000 depende kung gaano kahalayo at ka-traffic yan. Pero ito lang po, itong kaklaruhin ko lang, itong 8,000 pesos na kinumpute ko ay base sa karaniwang sitwasyon ng isang Metro Manila driver. Yung araw-araw na sa traffic, tumatakbo na parehong ruta at madalas na sa biyahe. Alam mo ba, ang nakukonsumo po natin ng gasoline sa traffic alone, average from 1,000 to 1,500 dahil nakatigil ka lang sa traffic, hindi pa kasama ang biyahe. Isipin mo, parang literal na nag-evaporate lang ang ating pera dahil hindi nga tayo gumagalaw. At kung isasama pa natin yung regular gas consumption natin, di ba, talagang masyashock ka talaga. And let's be honest, aside from the maintenance, napakataas po talaga ng presyo ng gasolina, di ba? Kaya kung i-multiply po natin, nag-compute na po ako 8,000 pesos kada buwan sa isang sasakyan namin, okay, more or less, ang nagagastos ko times 12 months, that's around 96,000 pesos in a year. So in 1 decade or 10 years, almost 1 million pesos po ang napupunta sa gasolina. Isipin mo, kung makatipid ka ng 1 million pesos, alam mo, pwedeng gawin sa 1 million pesos. Pwede na i-down payment sa bahay, papunan sa negosyo, o tuition fee ng anak mo. Tama o mali? Pero ang masakit, buwan-buwan, naguhulog lang po tayo na parang wala, nauubos lang. Hindi na pupunta sa investment, hindi na pupunta sa future. Diba? Nauubos lang sa tangke. Nakakalungkot, pero pinagpaguran mo to ng todo. Pero ito pang nakakainis. Yung price ng gas ay depende sa palitan ng dollar at saka ng peso. Siyempre, pag tumaas ang dollar, tataas din yung presyo, yung gasolina. So, instead of me complaining about the situation, di ba, hindi ko naman control ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero yun, nag-isip na ako ng pamamaraan paano ko na makokontrol ang gastos ko sa gasolina. Kaya naghanap-hanap na po tayo ng paraan bilang mga kaiponaryo at syempre may matalino na paraan na mag-drive na hindi na mabigat sa bulsa. Hanggang sa nakita ko na at nabalitaan ko na ito, yung EV. Ano yung EV? An EV in car stands for electric vehicle, which is a vehicle that is powered by one or more electric motors using energy from a battery. At yung tatak na tinignan ko, yung BYD Sea Lion 6 DMI. Nung una, akala ko typical lang na parang syempre, fancy car, di ba? Pero pinag-aralan ko mabuti, iba pala. Kasi yung plug-in ng hybrid na vehicle, ay siya ay pwedeng gamitin ng electric mode sa city and hybrid mode pag sa long driving. Ang ibig sabihin po ng hybrid mode, two functions pala. Gumagamit muna siya ng electricity on a certain number of kilometers, more or less, I think 100 kilometers. Pagkatapos ng 100 kilometers, magsuswitch na po siya to gas. Di ba? Ang kagandahan po, parang 2-in-1 siya. Hindi ka mangangani, paano kung di ako nakapag-charge may gas? Oo, pero pag nakapag-charge ka, hindi siya gagamit ng gas. Malaki po ang tipid. And then pag ako, honestly, kung ikaw, pag naghahanap ka ng sasakyan, anong ginagawa mo? Are you looking for luxury or practicality? Bilang kaiponaryo, ako, I look for practicality. Kaya anong pinag-aralan ko, again, pag naka-full electric mode po siya, aabot siya ng 105 kilometers na hindi gagamit ng isang patak na gasolina. Palakpakan. At kapag naka-hybrid mode naman, umaabot siya up to 25 to 30 kilometers per liter, depende sa driving condition. Nag-compute na po ako ng electricity bill ko nung nag-charge na po ako for 1 month. Umabot lang po ng 899 pesos. So in other words, nakasave ako ng almost 85%. Yes. Okay, ulitin ko, depende rin yan kung gaano kalayo at kadalas ka mag-drive depending on the condition. So, tignan po natin ang tamang math. Regular gas po, more or less, monthly cost, 8,000. Electricity, 899 plus electricity. So, more or less, ang nasa-save ko nasa 7,000 pesos.
So, kung titignan po natin yan, annual savings ko po ay 81,000 pesos. Yung 10 years na masasave ko ay 800,000 pesos. Kaya nga, ito yung dating ginagastos ko. Pero ngayon, natitipid ko na, naiipon ko na buwan-buwan. At ngayon, alam mo, pwede mo na ipanghulog pa. Di ba panghulog? Number 1, ulit, pang down payment sa bahay. Pwede mo na ipuhunan sa negosyo. Pwede mo na i-tuition fee sa anak mo. O pwede mo na i-prepare sa next na sasakyan na bibilin mo. Kaya mga kapatid, grabe talagang benefit talaga na pag ikaw ay naka-EV. And by the way, pag kayo po ay umorder nito, may kasama na tong home wall charger na pwede mong install sa bahay. At ito yun, pag ginamit mo po yung wall charger, in 2 hours fully charged ka na. Yung portable charger din po, libre rin po siya. Pero medyo matagalan lang po ang pag-charge po nito. At ang good news, dumadami na rin po ang charging station sa Pilipinas. Kaya mga kapatid, shout out sa mga taong talagang gusto rin makatipid. Okay? Alam mo naman tayo, mga kaiponaryo, na bumabiyahe po na pagkatagal-tagal. Para sa akin, hindi lang tungkol to sa luxury, ito ay tungkol sa practicality dahil yun nga, sa pamagitan ng EV ng sasakyan. You can save more, you can spend smarter, and you can live lighter. At the end of the day, hindi lang to tungkol sa BYD Sea Lion 6. Tungkol sa tamang diskarte. Kung dati bawat kilometro na gastos, di ba? Ngayon, bawat kilometro, savings opportunity. Sabi ko nga sa sarili ko, gusto ko sana ang pera ko ang nagtatrabaho para sa akin. Hindi ako nagtatrabaho para sa gas tank ko. Kaya kung gusto mo mag-drive smarter, magtipid at mamuhay na magaan, ay alam na this. At ako, kung ikaw ay wais na driver talaga, gusto mo rin makatipid sa iyong gasolina, di ba? At yan ang klase na freedom na deserve ng bawat hardworking Filipino at mga kaiponaryo. I hope na kayo rin ay makasave ng 7,000 pesos per month, 84,000 pesos per year, at 840,000 pesos per 10 years. Sana nakatulong itong episode na ito at tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi ng pagyaman.